Hello guys, good morning. Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video, may nag-message po sa akin regarding dito sa post niya noong April 8, 2016. So, ang tanong niya, ito ba ay makaka-apekto kahit 2024 na? The answer is yes. Lalong-lalo na kung ang post natin is medyo sensitive or talagang sensitive. Like itong post ni Sir, niremove ko na lang yung pangalan niya dito. So, itong pictures or graphic na ito ay na-upload niya noong April 8, 2016. And then, noong August 18, 2023, na-detect ni Facebook na ito ay medyo may ipangi kahit ng suicide or something that harm themselves. So, mula August 18 hanggang 2024 na hindi pa rin po siya monetize. So ganito pong katindi yung mga community guidelines or standard ni Facebook regarding sa mga ganitong issue. I highly suggest wag nyo na pong kayong magpo-post sa mga ganitong graphics or videos na pwedeng maka-harm or pwede talagang magdulot ng pangamba sa viewers or sa makakakita ng post natin. So, suicide and self-injury, picture lang po ito, graphics. So, automatically remove ito ni Meta noong August 18, 2023. Imagine, nung post pa niya to noong 2016 pero nade-detect. So, sabi ko nga po sa inyo, kapag po tayo ay may mga restrictions or violation, hindi lang po nung nag-start tayo ng pagko-content. Hindi po doon nakikita yung ating violation. Doon din po sa mga previous posted graphics or videos natin. Okay? So, profile is recommendable, eligible to monetize. But, ganun pa man, profile has some issues. Ibig sabihin, kapag ganito yung ating status ng monetization, bumababa po yung ating visibility sa wider audience. Pansin naman natin na to, dahil nga po iyan sa AI technology ni Facebook. Ang nag-i-scan po ng ating mga posted videos, graphics, shared na mga content ay AI na po. Mostly AI. Sabihin naman natin may mga individual na nagche-check talaga ng mga reported violation natin. Pero again, mostly ang nagde-detect na po niyan is AI or yung algorithm na ni Facebook, Kung ano yung nakikita niya na magiging harm sa community, sa wider audience, sa some users, is automatically mag-a-alert po yan kay Facebook at ite-take down yung ating mga posted videos, graphics, shared content na makakasama sa mas nakakarami. So, yun po talaga ang trabaho ng AI. Alam naman natin, di ba? Si Mark Zuckerberg, ang dami niyang mga hearing, na pinag-usapan sa Senate, sa US. So, ganito ng katindi ang Facebook ngayon and TikTok and some other social media platform regarding sa mga ganitong mga posts or sa mga ganitong violation ng mga nag-share or nag-upload mismo ng mga videos. So, ibig sabihin, talaga po tayo ay nililimit na ni Facebook. Yung mga posts natin na nakakasama sa mga viewers, yan, katulad nito, yung self-injuries or suicide, talagang automatic yan, nililinis ni Facebook. Kahit pa yan is 2012, 2016, as long na may nakita si Facebook na mga posted content mo is makakasama yan kapag may nakakita, ite-take down kagad yan automatically. And dahil dyan, nakaka-receive po tayo ng violations and restrictions. Gaano katagal ang mga ganitong mga violation? Usually, kapag po community standard, it will last 3, 6, or even more years bago pa ito mawala or bago talaga bumalik ang ating monetization. So, I highly suggest instead na hintayin natin bumalik ang ating monetization, mag-create tayo ng bagong page, press new look page, na iniiwasan na natin mag-upload ng mga similar violations or restrictions natin. So, sana malinaw. And kung tayo po ay pupunta dito sa Meta Transparency Center, suicide and self-injury and eating disorder, ito po yung mga graphics
of videos or shared content na nakakasama sa wider audience. Kaya automatically, tinitake down kaagad, dinidelete yan kaagad ni Meta. Okay? Dahil po ayan ay utos na din siguro ng US, di ba? So dapat talaga sumunod si Mark Zuckerberg sa mga ganitong mga batas, no, sa mga suicide, self-injuries na makakasama talaga sa mga users ng Facebook, lalong-lalo na sa mga bata. So policy rationale. We care deeply about the safety of the people who use our apps. We regularly consult with experts in suicide, self-injury, and eating disorder to help inform our policies and enforcement, and work with organizations around the world to provide assistance to people in distress. So ganito nga po, pansin nyo guys, no, dati ang dami natin nakikita mga nagmumukbang, yung mga kumakain ng mga exotic foods, mga raw foods na mayroong mga blood stain or mayroong mga kita yung mga bones na kinakain nila. So na-detect agad ni AI yan na something unusual na ginagawa ng mga nagko-content. So yun, lalo-lalo na yung eating disorder, no, ng mga mukbang, ito yung usually na-detect ng Meta sa mga video nila. Eating disorders, so possible yan, take down kagad yung videos. While we do not allow people to intentionally or unintentionally celebrate or promote suicide or self-injury or eating disorder, we do not allow people to discuss these topics. So, ibig sabihin talaga, we do not allow, hindi talaga ina-allow ni Facebook na pag-usapan itong mga ganitong topics sa kanyang applications or sa kanyang apps, no? Ayun. So, be a space where people can share their experience, raise awareness about this issue, and seek support to one another. So, talagang hindi nililimit na ni Facebook yung mga ganitong klaseng content. Okay? So, kung bababa tayo dito, wag natin daw i-post yung mga content na ito. Content that promote, pinanghihikayat or parang incitement, encourage, coordinate, or provide instructions for. Ayan. Tayo ay nagbibigay pan-instruction katulad nung nakita natin sa pictures, di ba? Na suicide, self-injury, or eating disorder. Content that depict graphic self-injury imagery or image. Ibig sabihin talaga, no. Don't upload yung mga ganyang content or pictures or image na makakasama sa wider audience. Automatically, matagal po yan ma-recover, matagal i-appeal yan. I highly suggest, pag-isipan mo ng mabuti bago tayo mag-upload ng mga video and content, hindi lang po sa self-injury, eating disorder, or suicide nagkakaroon ng violation. Pwede rin po yan sa iba pang mga content. Kaya I highly suggest, basahin niyo po yung community standard and partner and content monetization. Meron din po mga sexual, yung mga ganyan. Automatic takedown po yan ni Facebook. Okay? So, yun lang. So, ito lang yung dapat natin tandaan, Lalong-lalo na, 'di ba? Pag may mga accident, may mga car accident, vehicular accident tayo na ina-upload, kino-content nila live. Pag-isipan niyo mabuti, lalo-lalo na kung monetize kayo. Okay? So, yun lang. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag may mga bago tayong video upload katulad nito, mano-notify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!